Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel, at dito po sa ating pag-aaral ngayong hapon, magwawakas na ang ating pag-aaral sa pananalangin. At ang title po ng ating sermon for today ay Panalangin, no? Katapangan sa pagsasaksi. Bago po natin pag-aralan ang ating topic ngayong hapon, nais ko munang tanungin kayong lahat. Pinapanalangin ba talaga natin ang mabuting balita ni Kristo para sa sanlibutan? Natanong ko yan dahil ngayon nga, gaya nga ng sabi ko, patapos na tayo sa ating serye sa panalangin at bukod pa dyan, alang-alang din sa ating theme nitong mga nakaraang taon, build up and reach out together in Ortigas and to our oikos, at kasama na rin sa mga iba't ibang mga issue sa politika at sa buong mundo, sa gera at korupsyon na nababalitaan natin at nararanasan natin ngayon, hindi ba dapat na ang focus natin sa gospel ay mas maigting pa at mas malakas pa? At dapat pinapanalangin talaga natin na ang kaharian ng Diyos ay manaig sa ating lipunan at sa buong mundo. Kailangan po nating pahalagahan ang mabuting balita ni Kristo. Kailangan ng Pilipinas si Kristo. Kailangan ng mundo si Kristo. Kaya, mahalagang maalala natin na ang katapangan sa pagsasaksi para kay Kristo ay hango sa taimtim na pananalangin. Nananalangin tayo dahil hindi lang naman para lumago tayo sa buhay spiritual natin. Marami pong blessings na nakakamtan ng isang tagasunod ni Kristo sa tuwing nananalangin tayo. Sa tuwing may kailangan tayo sa Diyos, alam natin, mapagkakatiwalaan natin sa at anuman ang hingin natin, ibigay man niya agad ito o hindi, nagtitiwala tayo na pinagpapala tayo ng Panginoon. Ngunit, meron pong kakulangan doon sa perspektibong iyon pagtungkol sa pananalangin ayon sa pangangailangan mo. Dahil higit pa sa buhay mo ay may mission ka sa Panginoon na dapat mo ring ipanalangin. May mission tayo bilang isang iglesia, bilang isang simbahan, alang-alang sa mabuting balita ni Kristo. Sabi nga ng missiologist na si Christopher Wright, the centrality of the gospel is not quite the same as evangelism. For the simple reason that the gospel is what God has done perfectly, finally, and forever. Whereas evangelism is what we do. May difference daw po yun. At dagdag pa ni Christopher Wright, that is the power of God for salvation. And it is the gospel of God, not our gospel. The sheer fact that there is good news because God has acted for good, that validates all that we do in mission, including evangelism. Kaya matanong ko nga ulit sa inyo, pinapanalangin po ba ninyo talaga ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang mabuting balita na manaig sa sanlibutan? Sa ating pag-aaral ngayong hapon, ang una ko pong gusto ninyong matutunan ay ito, kung paano nanalangin yung mga apostol at ang simbahan noon. At ito ang nangyari. Ang katapangan ng simbahan sa pagsasaksi para kay Kristo ay hango sa sama-sama nilang pananalangin. Makikita natin yan in verses 23 to 30 ng Acts chapter 4. At ganito nanalangin ang simbahan noon, ang mga apostol noon. Unang-una, dapat tulad nila, manalangin din tayo ngayon ng sama-sama para sa isa't isa. Pangalawa, dapat manalangin tayo ayon sa salita ng Diyos.
Pangatlo, dapat manalangin din tayo ng may pagtitiwala sa plano ng Diyos. Pang-apat, manalangin din tayo ngayon para sa mga tinawag ng Diyos na maglingkod para sa mabuting balita. At panglima, manalangin din dapat tayo ngayon para mapalaganap ng Diyos sa mundo ang mabuting balita ni Kristo. Yun po yung pinanalangin ng mga apostol at ng simbahan noon. Kaya suriin po natin isa-isa, verse by verse. Unang-una, ganito daw dapat manalangin tulad ng mga apostol noon. Manalangin tayo ng sama-sama para sa isa't isa. Nananalangin ang simbahan ng sama-sama dahil kabahagi tayo unang-una sa sakripisyo ni Kristo, sa paghihirap ni Kristo, alang-alang sa mabuting balita, at dahil magkakasama tayo sa paghihirap dahil tayo ay nagtitiwala sa mabuting balita ng Diyos. Sabi nga ni Pablo in Romans 12, verse 12, rejoice in hope, be patient in tribulation, and be constant in prayer. Suriin natin, let us observe, interpret, and apply. Verses 23 to 24, kung paano natin nakuha yung pananalangin dapat ng sama-sama para sa isa't isa. Sabi dyan in verse 23, noong pinalaya na si Pedro at si Juan, when they were released, they went to their friends, sa mga kaibigan nilang mga kapwa Kristiyano. At anong ginawa po ba nila ayon sa kwento dito? Sila po ba ay tumakas at pumunta sa kabundukan para hindi na sila mahanap ng mga kaaway ni Jesus? Hindi po. Ano pong ginawa nila? Nagtipon-tipon po sila, ikinuwento ni Pedro at ni Juan kung ano yung nangyari sa kanila nung sila'y kinulong at kinestyon ng mga pare at ng Sanhedrin dahil sa kanilang ministeryo ayon sa pangalan ni Jesus. At dahil doon, imbis na tumakbo sila, para hindi na sila mahuli, para hindi na sila pahirapan ng mga Hudyo na namumuno sa kanila noon, hindi po sila natinag sa mabuting balita ni Kristo. Nagsama-sama sila at nanalangin. Sama-samang nagtiwala at pinuri pa nila ang Diyos. Isipin na lamang natin akala siguro ng Sanhedrin, ng mga pinunong mga pari noon, nung napatay na nila si Kristo, tapos na ang problema natin. Wala na yung gospel, yung mabuting balita ni Jesus. Pinapatay na natin siya sa krus. Yun nga lang, nagpatuloy yung problema nila. Dahil matapos ng 3 araw, alam naman po natin ang kwento, hindi po ba? Naging empty po yung libingan ni Jesus. Wala na yung katawan niya roon sa loob ng kanyang libingan. Kaya naman, pinagtakpan ng mga religious leaders, ng mga pare, ng mga Sanhedrin, yung balitang nangyari na wala na ang katawan ni Jesus upang hindi na maisawalat ng ibang mga tao ang mabuting balita ni Jesus. Kaya naman, dahil dito, ng masaksihan ng mga apostol, nung nagkatawang tao nga si Jesus at nabuhay siyang muli at nakita nila yung mga sugat ni Jesus, yung pagpapako ng mga Romano sa kanyang mga kamay at paa, nasaksihan nila at napatunayan nila mismo na nabuhay nga muli ang kanilang Diyos at tagapagligtas. At dahil doon, sila na rin ay naging handa na magpakamatay para kay Kristo. Kaya nais kong matutunan nyo dito na bago pa man tayo umabot sa Acts chapter 4, sa Acts chapter 3 pa lang, nung kino-question na ng Sanhedrin si Peter at si John, sabi doon sa kwento in verse 18, so they called them and charged them not to speak or teach in the name of Jesus. But Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you, rather than to God, you must judge. For we cannot, sabi ni Peter and John, we cannot but speak of what we have seen and heard about Jesus. At dahil sa katapangan nila, ano pong nangyari in verse 21? They had experienced threatening from the Sanhedrin, but they let them go.
finding no way to punish them because the people were all praising God for what happened. Dahil sa kanilang katapangan para sa mabuting balita, pinalaya sila. At lalo pong lumago ang mabuting balita ng Diyos. Ang paalala sa atin dito, sa puntong ito ng ating pag-aaral ay ito. Hindi po ba't sa Beatitudes or sa Sermon on the Mount ni Jesus, sinabi na niya, pinagpala ka dahil sa pananalig mo kay Kristo kahit na inaaway ka na, kahit na pinapahirapan ka na ng mga tao na ayaw maniwala kay Kristo, pinagpala ka dahil matapang ka pa rin sa pananalig mo kay Kristo Jesus. At yan nga po yung isinasabuhay ng mga apostol noon. Nagtipon-tipon sila, nagsama-sama sila at nanalangin sila sa Panginoon dahil sa kanilang pagsasama-sama para sa mabuting balita ng Diyos. At ang pinakamahalaga dito, sinabi rin ni Apostol Pablo sa iba't ibang mga paraan na minsan nang nagturo nga siya. Sa Romans 8:17, sabi niya, kung tunay nga kayong anak ng Diyos, if children, then heirs. Mga tagapagmana daw tayo kung sumusunod nga tayo kay Kristo. Hindi po ba't napakagandang katuruan niyon? Hindi po ba? And then sabi din ni Apostol Pablo, heirs of God, tagapagmana ng Diyos, at tagapagmana na kasama si Kristo Jesus. Hindi po ba't napakagandang aral yon na galing kay Apostol Pablo? Ngunit, kung babasahin nyo ng buo, ang Romans 8:17, anong sabi doon ni Pablo? Provided we suffer with Him, in order that we may also be glorified with Him. Sa madaling salita, sa tao na nagnanais ng gantimpala, na nagnanais na maparangalan ng Panginoon, kailangan mo rin daw dumanas ng paghihirap katulad ni Jesus. Tinuro din ni Apostol Pablo in Philippians 3:10 that I may know Him and the power of His resurrection. Ibig sabihin, wow, napakagandang pangako. Dadating ang panahon na babalik si Jesus at siyang mananaig sa sanlibutan at siyang papalakasin muli ang ating mga katawang tao at tayo'y mamumuhay na ng buhay na walang hanggan, kasama siya. Napakagandang balita, hindi po ba? Pero itong paalala ni Apostol Pablo sa Philippians 3:10, that I may share His sufferings, becoming like Him in His death. Sa madaling salita, ang sumusunod kay Kristo ay handa dapat ding mamatay katulad niya. Ganun lang po kasimple. Kayo po ba? Kalabatin mo sarili, ang katabi mo. Handa ka bang mamatay para kay Kristo? Ang daling sabihin, hindi po ba? Hindi naman po tayo inuusig dito katulad ng mga nasa China, katulad ng mga nasa Russia at North Korea. Ang daling sabihin. Pero kung meron nga bang isang lumalaban sa mabuting balita, sa mga lugar na ipinagbabawal ang salita ng Diyos at tutukan ka ng baril sa ulo mo, ano ang isasagot mo? Ano ang isasagot ng simbahan? Kahit ako, siguro kung malagay sa ganong sitwasyon, ay matatakot din. Napakarami pong mga martir sa buong mundo ang hindi nababalita ang katapangan at pananalig nila dahil naging tapat sila sa misyon ng Panginoon para sa mga buhay nila. Tayo po kaya, na napaka-komportable ang buhay, matapang din kaya tayo? Pag sabihin na ng Panginoon na piliin natin siya at hindi na natin dapat piliin ang mundo. Sabi nga ni Reverend Timothy Keller na yumaong na at nasa Panginoon na, isinulat niya, gospel movements require you to not just pray on your own, but to get as many people praying for the same things as possible.
You unite people to pray for a movement of God's Spirit to send the gospel into people's lives, into cities, into institutions. Dahil sa kahinaan ng simbahan, hindi niya tayo aantayin para lumago ang kanyang mabuting balita. Naiintindihan niyo ba? Ganon kagaling at ganon kalakas ang Panginoon na kahit tayo po ay makasalanan, hindi niya po tayo aantayin para lang lumago ang mabuting balita. Lalago at lalago siya. Kasama ka man o hindi. Ganon kagaling si Jesus. Pero ganito kanya kamahal. Nais kanyang sumama para maging gantimpala ka rin sa ibang tao, maging pagpapala ka rin sa ibang tao, at siya ngang maging kabahagi sa gantimpala na nakalaan na sa iyo. Hindi lamang rito sa buhay natin ngayon sa lupa, pero pati na rin sa langit. Kaya manalangin tayo ng sama-sama para sa isa't isa, alang-alang sa tawag ng Panginoon sa simbahan para sa mabuting balita. Pangalawa, matututunan natin dito, ayon sa panalangin ng mga apostol noon, na dapat manalangin din tayo ayon sa salita ng Diyos. Makikita po natin yan in verses 24 to 26. Ang simbahan ngayon ay dapat manalangin sa Panginoon sa banal na Espiritu at sa katotohanan. Sabi nga sa John 4:23 to 24, dahil natupad na ni Jesus ang pinangakong kaligtasan ayon sa banal na salita ng Diyos. Suriin natin, let's observe, interpret, and apply kung anong sinasabi sa verse 24 to 26. Sabi nila noon sa panalangin nila, Sovereign Lord, no? Creator, Diyos na makapangyarihan. Yan po ang ibig sabihin nun. Ginawa mo ang kalangitan at ang lupa at ang lahat ng nakikita namin dito sa creation mo, sa mundo mo. Lahat ng ito ay pinanghahawakan mo sa mabuti mong kamay. Yahweh, gaya ng mga propeta noon, tulad nila Nehemiah at Isaias, ito rin ang panalangin namin sa iyo. Pinupuri ka namin. This is how the church was praying. They were worshiping God even in persecution. They were thanking God, telling God, God, you are in control. Napakabuti mo, napakagaling mo, O Diyos. Kaya sa verse 25, pinanalangin naman nila ngayon dito ang isinulat ni Haring David sa Psalm 2. And Psalm 2 is a messianic psalm. Kung di nyo na po pa naririnig ang ibig sabihin ng messianic psalm, it is a psalm written in the Old Testament about the promised King of Kings, about the promised Lord of Lords, about the promised Messiah, who will save the world of their sins. So ang Messianic Psalm po ay patungkol sa anak ng Diyos na isasakripisyo ang kanyang sarili upang sa gayon ang buong sanlibutan ay makakatanggap ng buhay na walang hanggan ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ito nga po ay nangyari sa panahon ni Haring David na pinamunuan ng banal na Espiritu na noong pinapanalangin ito ni Haring David at inaawit ng mga Israelita. Itinakda na ng banal na Espiritu na dadating ang panahon na ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan, ipapanalangin nila ang Psalm 2. And they will make the connection that Psalm 2 is talking about Jesus, the anointed one of God, the Son of God. In verse 25, ayon nga sa Psalm 2, nilathala nila doon yung iba't ibang mga kalaban ni Jesus. At sino yung mga kalaban ng anointed one? Itong mga hentil, itong mga tao, the peoples, the Gentiles, nagpaplano daw sila at may binabalak na masama para sa anointed na ito ng Panginoon. Bukod pa dyan, pinanalangin din ng mga apostol dito sa Acts chapter 4, yung mga kings daw, yung mga rulers, nagtipon-tipon po sila against the Lord, against God's anointed. At dito po makikita nga natin
na kinukumpirma lamang din ng iglesia noon, ng simbahan noon, ng mga apostol noon, na yung mga pinangaral sa kanila ng mga propeta ay siyang pinatupad ni Kristo Jesus sa bagong tipan. In the New Testament, sabi nga ni Zechariah sa chapter 11, verse 12 to 13, pagtataksilan daw ang Mesiyas sa 30 piraso ng pilak. Sabi din sa Isaiah 53:7, ang Mesiyas daw ay mananahimik sa harap ng mga nag-aakusa sa kanya. Pangatlo, sabi din sa Psalm 22 verse 16, ang Mesiyas daw ay ipapako sa kanyang mga kamay at paa. Sa Psalm 22 verse 18, ang Mesiyas daw, paghahati-hatian ang kanyang kadamitan. At sa Isaiah 53:9, siyang ililibing ang Mesiyas na yan sa libingan ng mga mayayaman. Nangyari at isinulat ng banal na Espiritu in the Old Testament at pinatupad at sinunod. At yaon niyang pinakita ni Jesus na siya ang pinangakong anak ng Diyos. Tunay nga na tinakda ng Diyos na ang kanyang anak na si Jesus ang pinangakong Mesiyas na ipapako sa krus para sa mga kasalanan ng mga tao, para sa plano ng Diyos sa sanlibutan. Kaya naman mainam na maikwento ko sa inyo ngayon at malamang nabasa nyo na rin ito, na marami ng transport groups ang umaalma ng mga jeepney driver na sabi nila, 1 piso lang ang hinihingi namin. May isang driver, nakuha na ng isang netizen sa kanyang jeepney, may poster sa loob, 15 pesos minimum voluntary kung sino ang may gusto. Mataas na po kasi ang diesel. Salamat po. Salamat sa unawa kung sino ang may gustong magbayad ng 15 pesos. Sabi pa ng isang jeepney driver, naiiyak ako, nagpakarga ako ng 900 pesos na diesel kahapon at bumiyahe ako buong araw at gabi. Pero ang natira sa kinita ko, 32 pesos. Hindi ko na alam kung paano ko bubuhayin ng pamilya ko. Parang kahit anong sipag at tiyaga na gawin ko, kulang pa rin mairaos sa araw-araw yung mga pangangailangan namin. Maaari naman nating, kung tutuusin, hindi pagbigyan yung mga hiling ng mga jeepney driver na ito. Hindi po ba? Meron po tayong free will at hindi naman po labag sa batas kung hindi tayo magbigay ng dagdag pasahe para sa kanila. Pero, ang Panginoon, na naririnig ang mga panalangin ng mga jeepney driver na ganito, at iba pang tulad nila na arawan ang buwis, naririnig po ng Panginoon ang mga panalangin nila. Alam po ng Panginoon ang mga sakripisyo nila. Naiintindihan mismo ni Jesus kung ano ang pinagdadaanan nila. Ngayon, ikaw na nakaupo rito at nakarating dito ng may magandang sasakyan, ang inaalala mong mataas na diesel at gasolina, ikumpara mo yan sa pag-aalala ng isang jeepney driver na 32 pesos na lang ang iuuwi niya sa dalawa niyang anak at sa asawa niya. Alin po ang mas matimbang na panalangin? Hindi ko po sinasabi na mas maalam ko pa ang nais ng Diyos para sa mundo, pero naniniwala po ako na kung tayo ay taimtim na nakikinig sa salita ng Diyos at kung tayo po ay taimtim na nananalangin sa Panginoon, alam po natin na maaari tayong gamitin ng Diyos na maging sagot sa panalangin ng mga jeepney driver na ito. Alam po natin at alam ko na alam nyo na sa tuwing inuudyok ka na ng banal na Espiritu
na magbigay kahit na hirap ka na. Alam ko na alam mo na kayang-kayang dagdagan pa ng Panginoon yung kakarampot na piso na ibibigay mo para sa ibang tao. God is powerful to multiply that. Twice, thrice, many times over. Pero, tutugon ba tayo sa tawag ng Diyos? Tayo nga ba ang magiging answered prayer sa mga panalangin ng mga nangangailangan? Kaya tara, manalangin po tayo at umaksyon din po tayo dahil tunay ngang nagbabasa tayo at tunay ngang sinusunod natin ang salita ng Diyos. Pangatlo, tulad ng pananalangin ng mga apostol at ng simbahan noon, tayo ngayon ay dapat ding manalangin ng may pagtitiwala sa plano ng Diyos. Kita po natin yan in verses 27 to 28. Ano nga ba ang maaaral natin dyan? Ang matututunan natin dyan dito ay ganito. Nananalangin ang simbahan ngayon ng taimtim ng may pagtitiwala sa Diyos. Dahil sabi nga ni Apostol Pablo, patungkol sa plano ng Diyos, in Ephesians 1:9 to 10, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in Christ. Kaya naman, let us observe in verse 27 to 28 and interpret and apply that in our prayer life. Isa-isahin natin. Nanalangin dito yung mga apostol at yung simbahan noon na dahil lubos na nilang naiintindihan ang koneksyon ng Psalm chapter 2 sa nararanasan nila sa Acts chapter 4, pinanalangin nga nila in verse 27 na nagtipon-tipon nga ang iba't ibang klaseng mga tao laban kay Jesus, laban sa holy servant ng Panginoon na si Kristo. Paano po nangyari yan? In-explain na ngayon sa gitna ng pananalangin ng mga apostol kung ano ang fulfillment ng Psalm chapter 2, the Messianic Psalm. Sinabi nila, tunay nga Panginoon na si Herod at si Pontius Pilate, sila nga yung sinasabi mo sa Psalm chapter 2 na mga hari na nagnanais ipapatay si Kristo Jesus. At yan nga po yung nakita nila. Hindi po ba't si Herod yung nagpapatay ng mga inosenteng mga bata noong panahon na isinilang na ni Maria si Jesus dahil ayaw ni Herod na mapalitan siya bilang hari ng mga Hudyo? Pangalawa, naaalala niyo po ba na naghugas kamay si Pontius Pilate? At sabi niya, kung ayaw nyo kay Jesus na inosente at pinipili nyo si Baraba na kriminal, na may criminal track record, di sige, kasalanan ninyo yan. Hindi ba't sinabi ni Pontius Pilate yun? Pero nagulat ba ang Diyos sa mga pangyayaring ito? Hindi. Dahil sa Old Testament pa lang, alam na ng Panginoon ang kasakiman at kasamaan ng mga taong magpapako sa Mesiyas na si Kristo Jesus. Kaya sa panalangin ito ng mga apostol sa Acts chapter 4, binasa nila ng taimtim ang Psalm 2 at ipinalalangin nila ito sa Panginoon. And they worship and thank God dahil natupad nga ni Kristo ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga plano. Tunay ngang tinakda ng Diyos na ang kanyang anak na si Jesus, ang pinangakong Mesiyas, na ipapako nga siya sa krus para sa mga kasalanan ng mga tao, para sa plano ng Diyos sa sanlibutan. Kaya naman, para po ma-comfort po tayo ng salita ng Diyos ngayon,
Maraming mga tao na hanggang ngayon, noon at hanggang ngayon, maraming mga tao ang nagnanais na ipatigil ang kahit anong mabuting gawain na alang-alang para kay Kristo Jesus. Ngunit, ito ang mabuting balita para sa atin. Hindi makakatakas ang mga kurakot, ang mga mapang-api, ang mga mandaraya at mandarambong, ang mga sinungaling, lahat sila ay makakatikim sa hustisya ng Diyos. Ipinangako po ng Panginoon yan. Walang makakatakas sa Kanya, mayaman man o mahirap. Hindi makakalamang ang kasamaan sa kabutihan. Klaro na ang ending ng Biblia tungkol dito. Yan po ang hustisya ng Panginoon, ayon sa plano ng Diyos. Kaya, ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa kaluluwa ng tao. Hindi lang para sa tuwing nag-o-open tayo ng gospel tract, ay dumami tayo sa pagtitipon natin dito kada linggo. Hindi po paramihan ang mabuting balita ng Diyos. Ang kalooban at plano ng Diyos ay ito. Pinangako niya para sa sanlibutan na dadating ang panahon na ayon sa dugo ni Kristo sa krus, maisasaayos ang lahat ng bagay sa langit, sa lupa, at para sa lahat. Sabi ni Apostol Pablo in Romans 8:19-21, "For creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God." Ibig sabihin, nag-aantay daw ang kalikasan para sa atin, mga anak ng Diyos, na gawin ang tungkulin natin para sa mabuting balita. Bakit? Verse 20 in Romans 8, "For creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that creation itself will be set free from its bondages to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God." Yung glory of children of God na tinutukoy doon ni Apostol Pablo, yan po ay yung ating paggawa ng kabutihan sa pang-araw-araw upang sa gayon ang buong kalikasan at ang lahat ng nilikha ng Diyos, mapatao man o ang kanyang kalikasan na nilikha niya, ay maibalik sa kanyang disenyo na matiwasay at maayos, na kung saan ang Diyos natin ang maghahari sa lahat ng bagay at wala nang korap, wala nang manghihirap ng ibang tao, wala nang makakasakit sa iba pa. At yaon din ang sinabi ni Pablo in Colossians 1:19-20, "God was pleased to have all His fullness dwell in Him," pertaining to Jesus, "and through Him, through Christ, to reconcile to Himself all people." Hindi. Ang turo po ni Jesus, all things. All things. Turo ni Pablo, all things. All of creation will be reconciled back to the Father. Things in earth or things in heaven by making peace through the blood of His cross. Mahalaga po ito dahil alam ko naman po na alam nyo na maraming problema ang nararanasan ng bansa natin at pati sa ibang bansa. Gaya nga po ng ulat sa Open Doors, ministry para sa persecuted Christians all over the world, may artikulo po sila. Ang title po nito, "Fear and Faith Among Iran's Youth." Amir, not his name, changed for security reasons, talked with a young girl in Iran who wants to serve those around her. She wants to comfort others as a Christian, but she herself has not received comfort. She wants to give hope to others, but she is not being spiritually fed. This leaves many young Iranian believers trying to minister to others, but they need ministry also. Amir said, "Churches are under pressure, unable to meet freely, desperately needing fellowship and spiritual support.
And this is not the only isolation Iranian believers feel. In the brief moments of connection with the outside world, outside Iran, Iranian believers have been strengthened by shows of solidarity from people beyond their borders. Now, in the latest blackout, many believers feel stranded and alone. Amir continues, I recall Iranian youth thanking people abroad who had gathered in solidarity. Some young people were crying, saying thank you. And some were surprised that people outside Iran cared about Iranians. He calls for your prayers, our prayers, so that Iranian believers will stand firm and fight in Iran. Matanong ko nga kayo, yung diesel at gasolina lang ba na galing sa Middle East ang pinapanalangin nyo? Paano po itong mga kapwa Kristiyano natin sa Iran? Naalala nyo po ba sila? O baka po naman, mahal na mahal nyo po ang Israel na nakalimutan nyo. Mahal din ng Panginoon ang mga Iranian. Mahal din ng Panginoon ang China. Mahal din ng Panginoon ang Russia. Baka po, nagiging partial na tayo kahit sa prayer natin. Nakalimutan natin. Iniibig din sila ni Kristo. At kailangan nila si Kristo. Kaya dapat lang na manalangin tayo ng sama-sama bilang simbahan para matupad ng Diyos ang plano niya para sa lahat ng kanyang nilikha. Alang-alang sa kanyang mabuting balita para sa sanlibutan. Pang-apat, manalangin din tayo ngayon tulad ng mga apostol noon sa Acts chapter 4 para sa mga tinawag ng Diyos na maglingkod para sa mabuting balita. Kita po natin yan in verse 29. Pinapanalangin ng simbahan ang mga tinawag ng Diyos na maglingkod para sa mabuting balita dahil nga sabi nga ni Apostol Pablo in Romans 10:15, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Ngayon, hindi ko na po tatangkin na tanggalin ang aking mga sapatos para makita nyo ang aking paa. Dahil baka mabahuan kayo masyado. Medyo kaninang umaga pa po ito, no? But kidding aside, God is ready to honor you, encourage you, and tell you Himself, pinagpala ka. At napakaganda nga ng mga paa mo. Dahil sumunod ka sa utos ko na ibahagi sa iba ang mabuting balita ng anak kong si Kristo Jesus. Dito po, sa panalangin ng mga apostol at ng simbahan noon sa verse 29, nagsumbong po sila sa Panginoon. Sabi nila sa verse 29, Panginoon, tignan nyo itong Sanhedrin, itong mga paring ito. Nagtitiwala kami sa inyo. Dahil ikaw ang Panginoon ng hustisya, at alam po namin walang makakatakas sa iyo. Alam po namin na ikaw ang maghihiganti para sa amin. Ganun po nanalangin yung simbahan noon. Imbis na sila'y tumakas, imbis na sila'y nag-armas para magpatayan na lang ang mga tao noon at ipuksa nila ang mga Romano at ang mga Hudyo, nanalangin po ang simbahan. At nagsumbong sila sa Panginoon, Panginoon, tignan nyo yung ginagawa nila. Ayaw nila kay Kristo. Kaya naman, ito ang hiningi nila. Imbis na rescue mission, na iuwi na silang lahat ng Panginoon at matapos na yung mga problema nila, na hindi na sila ikulong, ano ang hiniling nila sa Panginoon? In verse 29, that they would continue to speak God's word with boldness. Yun po yung hiningin nila. Hindi po sila tumakas sa gera. Hiningi pa nila yung armas ng salita ng Diyos at yung katapangan na galing kay Kristo Jesus para magpatuloy sa gawain ng Diyos. Kaya tandaan natin, maraming pag-uusig ang mararanasan ng mga tapat na magsasaksi
para kay Kristo. At kabahagi ni Kristo ang kanyang simbahan sa mga mararanasan niyang pag-uusig dahil tapat silang sumusunod sa Kanya. Yan po ang katotohanan. The Christian life will never be easy, but it will be worth it. Hindi dahil may gintong gantimpala ang Diyos para sa iyo, pero dahil inahandog na niya sa iyo ang kanyang sarili, dahil iniibig ka niya, at nais ng Diyos na gamitin ka para sa kaligtasan ng iba pang mga tao. Kaya dapat nga pong manalangin tayo para sa mabuting balita. Sabi nga ng missionary sa China, pioneer missionary sa China na si Hudson Taylor, carrying the cross does mean following in Jesus' footsteps. And in His footsteps are rejection, brokenheartedness, persecution, and death. There are not two Christs. An easygoing Christ for an easygoing Christian, or a suffering Christ for an exceptional, mature Christian. There is only one Christ. Who are you willing to follow? Ikaw ba? Sa puntong ito, ng pag-aaral natin ngayon, plano mo pa rin ba ang masusunod sa buhay mo? Pagod ka na bang mapako sa mga pangako mo sa sarili mo dahil nakikita mo na sa dinami-dami mo ng pinagkatiwalaan na ibang tao at sa dinami-dami mo ng plinano para sa buhay mo, may mga pagkakataon na hindi mo makuha ang gusto mo dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Ito ang hamon ng Diyos para sa iyo ngayon. Isuko mo na yung plano mo. Tanggapin mo na ang plano at kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Dahil ito ang mabuting balita ng Diyos kay Jesucristo para sa iyo at para sa mundo. Tanggapin mo na namatay siya sa krus ng Kalbaryo at nabuhay siya muli matapos ng 3 araw para ipakita sa mundo na siya nga ang tunay na pinangakong Mesiyas, ang Panginoon ng mga Panginoon. At nais mo nang isuko ang mga plano mo sa buhay dahil nakikita mo na, mas maganda pala ang plano mo para sa akin, Panginoon. Ito pala ang plano mo para sa mundo, Panginoon. Gusto ko rin yan. Dahil sawa na akong mamuhay para sa sarili ko na lang. Gusto ko rin maging pagpapala para sa iba. Gusto ko rin gamitin mo ako para makatulong sa iba. Ito pala ang pag-ibig mo, Panginoon. Wagas pala. Kaya ko rin palang ibahagi yan sa iba. Ito ba ang plano na nakikita mo na ngayon dahil ang Panginoon na mismo ang nangungusap sa iyo ayon sa salita niya? Huwag mo nang antayin ng bukas. Ngayon pa lamang, ipanalangin mo na tinatanggap mo na ang pag-ibig ni Kristo at nais mo nang sundin ang plano niya para sa buhay mo. At hindi ka na babalik sa dating ikaw dahil ang Diyos na mismo, si Kristo na mismo, ang mamumuhay sa puso't isipan mo. Kaya dapat nga, manalangin tayo para maintindihan at malaman ng mundo ang mabuting balita ni Kristo. Sa huling bahagi at panglima na panalangin ng mga apostol noon, dapat din na manalangin tayo ngayon na ipalaganap ng Diyos sa mundo ang mabuting balita. Ano bang sabi sa verse 30 dyan? Sabi doon sa panalangin ng mga apostol noon at ng simbahan noon,
while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant, Jesus. Ito po yung mga apostol, naaalala nila at pinanalangin nila kay Yahweh, Panginoon, tulad ng kung paano mo pinakita ang kapangyarihan mo, ayon sa inyong napakalakas na kamay, ipakita nyo na yung mga miracles, yung signs and wonders habang ibabalita namin ang mabuting balita mo upang sa gayon, mas marami pa talaga ang makonvince, mas marami pa talaga ang maniwala, mas marami talaga ang makakita mismo na yung mga miracle sa buhay nila ay dahil sa inyo at hindi dahil sa aming mga tao. Ito po yung pinanalangin ng simbahan noon. Kaya naman, pinapakitaan tayo ng Diyos ngayon na kaya ng kapangyarihan niya na ibigay niya ang kanyang sarili sa simbahan upang ang simbahan ngayon ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Pinatitibay po ng Diyos at pinapalakas po ng Diyos ang ating pagsasaksi. Kaya po naman kaya nating maging matapang dahil yung kapangyarihan ng Diyos ay ibinabahagi na niya sa ating lahat. Minsan na nga nautusan ang mga apostol noon. Tiga-dalawa kayo ha. Pumunta kayo sa mga baryo at kakayanin nyo rin na ibalita ang mabuting balita. Kakayanin nyo rin talunin yung dyablo at yung mga masasamang elemento at pagalingin nyo rin tulad ko, yung mga may sakit. At yun nga yung mga ginawa ng mga apostol noon. Pero may isang pagkakataon sa Mark 9:14-29, na kahit na nagawa na nito lahat, yung mga mirakulo na ito, at yung mga signs and wonders na ito, sa pangalan ni Jesus, anong nangyari sa Mark 9:14-29? Meron silang hindi mapagaling na batang lalaki. At sabi ni Jesus sa kanila, halika dito kayo, lapit kayo ngayon. Alam nyo kung bakit hindi nyo napagaling tong batang ito? At hindi umalis tong masamang elemento sa batang ito? Alam niyo kung bakit? Hindi kayo nanalangin. This can only be driven out by prayer, says the Lord. So you see, kahit na magpakita bigla dito ngayon ang Panginoon at marami siyang mirakulo ang gawin, mayroon at merong hindi pa rin maniniwala. Meron pa rin hindi magtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Kristo, minsan kakulangan lang sa panalangin. Yun ang nagiging problema. Sa hindi pagtitiwala, sa hindi pananalig, kahit ano pang magic ang gawin mo, pero kung walang pagtitiwala sa Panginoon, wala po iyan. Sabi nga ni Pablo, para ka lang symbol. Ito, miracle mo to, good works mo to. Para ka lang symbol, ingay, walang saysay. Dahil wala ang pangalan ni Jesus. At alam niyo po ba kung bakit sinabi ito ni Jesus sa kanila noon? Nag-away-away din po kasi yung mga disipulo sa Mark chapter 9. Sabi nila, sino ba dapat pinakamagaling sa atin? Ako dapat, ako yung pinaka-close. Hindi, ikaw na lang, lagi mong kasama si Jesus, dapat kami. Anong sabi ni Jesus? Halika kayo dito. Lapit kayo. Sabi ni Jesus, gusto niyo maging pinakamagaling? Yung pinakamagaling, dapat siya yung nasa huli. Dahil yung nasa huli, siya yung mauuna sa lahat. Kung sino yung may pagpapakumbaba, ang siyang iaangat ng Panginoon. At kung sinong mayabang at mataas, ay siyang ibababa ng Panginoon. Matanong ko nga kayo, nananalangin lang ba kayo dahil may pangangailangan kayo? At pag okay na ang buhay nyo, ay nakakalimutan nyo na ang Diyos? Hindi po ba't lahat tayo ay ganyan? Tuwing gipit lang, dun lang nalalalangin. Sana, simula ngayon, magbago na ang buhay panalangin natin. Dahil may pakialam na rin tayo sa nangyayari sa mundo ngayon. Para sa kapakanan ng ibang tao. Magwawakas tayo
sa verse 31. Ang pagsasaksi. Ito ang katapangan ng simbahan sa pagsasaksi para kay Kristo. Ito'y nagmumula sa banal na Espiritu. Hindi ito'y dahil likas ka ng matapang. Hindi ito'y likas na napakagaling mo na at kayang-kaya mo na at memorize mo na ang buong Biblia. Paalala dito sa atin ngayon ni Jesus. Kakayanin mo maging tapat na saksi ng Panginoon alang-alang sa lakas na nanggagaling sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kita natin yan in verse 31. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. At ano pa po ba ang nangyari sa kwento ng simbahan sa ating pagwakas? Ituloy po natin yung kwento ng Acts chapter 4. In verse 32 onwards, ito po ang nangyari sa mabuting balita ng Diyos. Nagkaisa ang mga namamampalataya sa damdamin at isipan. Itinuring ng bawat isa na ang kanilang mga ari-arian ay hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat. Nagpatotoo ng may kapangyarihan ang mga apostol na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At sumakanilang lahat ang dakilang biyaya ng Diyos. Wala ni isa sa kanila ang kinakapos dahil ipinagbibili ng mga may lupa o bahay ang kanilang mga ari-arian. At ang pinagbilhan ay ipinagkatiwala nila sa mga apostol upang ipamahagi sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Kita nyo na, hindi lang po nagparami ang mga tagasunod ni Kristo noon at umawit ng kagalakan sa Diyos. Higit pa doon ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay ang kaayusan at pagbabago ng lipunan dahil ang mga anak ng Diyos ay nananalangin at nagtitiwala kay Kristo Jesus at isinasabuhay na ang mabuting balita. Hindi na lamang doktrina na natitira sa utak. Ito na ay sinasabuhay at ibinabahagi ng may pag-ibig. Naalala ko tuloy ang holistic transformation training namin nitong nakaraang taon under the leadership of Pastor Bong Durana. Dahil naniniwala po ang GCF at marami pang misyonero at marami pang pastor na para sa tunay na pagbabago ng lipunan at ng sanlibutan, ang mabuting balita ng Diyos ay dapat holistic. Hindi lang sa kaluluwa, pero pati na rin sa pisikal na pangangailangan ng sanlibutan. Nawa sa ating pangwakas, tanungin po natin ng maigi sa ating mga sarili. Mananalangin na ba talaga tayo bilang simbahan para sa kapangyarihan ng mabuting balita ng Diyos? Para sa mundo ngayon na punong-puno ng kasakiman at katiwalian, punong-puno ng korupsyon at iba't ibang kayabangan at kasinungalingan, dapat ay hindi tayo matitinag sa ating paninindigan. Sama-sama tayong manalangin at magpatotoo kay Kristo para sa mundo dahil ayon nga kay Apostol Pablo in Romans 1:16, hindi ko ikahihiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Amen at Amen. Magsitayo po tayong lahat at manalangin tayo. Panginoong Diyos, kung meron man dito sa aming pagtitipon ngayon
na naiintindihan na nila ngayon ng Biblia at ang mabuting balita na sila ay makasalanang tao, na ilang beses nang nagplano ng sarili nilang mga buhay at naghari-harian ng kanilang mga sariling buhay at hindi kayo kinikilala. Pero ngayon, kausapin niyo sila at nawa ay ipanalangin din nila ito kasama ko. Panginoon, ako ay makasalanan. Nakikita ko na ang ibig sabihin ng mabuting balita. Nakikita ko na ang napakagandang plano mo para sa buong mundo. Ninanais ko na yan sa sarili ko at sa ibang tao na minamahal ko. Kahit para sa kaaway ko. Pinapanalangin ko rin itong mabuting balita na ito. Tinatanggap ko ang anak mong si Hesukristo na namatay para sa akin, para sa aking kaligtasan, dahil ako'y makasalanang tao. Salamat, Panginoon, dahil binibilang mo na ako sa iyong kaharian. At nais ko na ang kaharian mo ang maghari ngayon sa lupa, upang ang inyong mabuting balita ang mamumuno sa bawat puso at isipan ng bawat tao. Panginoon, pinapanalangin ko rin ng aking mga kapwa Kristiyano na malamang sa malamang ay tulad ko, na natatakot din minsan sa tuwing hinihingi mo sa amin ang katapangan sa gitna ng pagsubok. Panginoon, sinusumbong namin sa inyo yung mga taong mga tiwali at hindi maaayos na nagpapahirap sa amin maging tapat sa inyong salita at sa iyo. Humihingi po kami ng tawad sa tuwing mga panahong bumibigay kami sa kasalanan at ginagaya namin ang mundo sa kanilang mga masasamang gawain. Humihingi kami ng tawad ngayon dahil nais na naming ipanalangin sa inyo na baguhin nyo na po ang aming perspektibo, na mamuhay na kami alang-alang sa kapangyarihan ng mabuting balita ng aming Diyos na Hesukristo. At sa gayon, na hindi na kami matitinag at hindi na kami matatalisod sa tuwing kami ay aakitin ng mundo na gumawa rin ng masama. Tulungan nyo kami na magbago na talaga ng tuluyan, upang sa gayon kami ay maging mabuting ehemplo sa iba't pang mga tao na makakakita sa aming pagsasaksi sa mabuting balita ninyo. Panginoon, ngayon na papaalis kami dito ngayon, hinihiling po namin ang inyong banal na Espiritu upang sa gayon makakapag-ingat kami sa inyo upang hindi kami magkakasala at makakapagdala kami sa inyong harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Sa nag-iisang Diyos na aming tagapagligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong si Hesukristo, sa inyo ang kaluwalhatian, kadakilaan, lakas at kapangyarihan mula noong simula hanggang ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.